Good day everyone. Ituturo ko sa inyo kung paano natin hahanapin ang latitude using our meridian altitude. So, ito yung ating mga data. Hindi ko na siya babasahin. Proceed tayo sa step 1. Step 1, we will determine the value of meridian passage at GMT. Para makuha natin kung anong oras ba, gagamitin natin ng nautical almanac. Pupunta ka sa date natin, which is June 22. Ito ang ating date. Dun sa pinakababang part, makikita mo kung anong oras ang meridian passage ng sun. Ito ang ating sun, ang meridian passage, and ang day, which is June 22. Ang meridian passage natin is 12:02 p.m. Para sa step 2, so ito ang ating longitude, 61 degrees, 55 minutes west. Bago tayo magsimula, i-convert muna natin ang ating longitude into time. We have two methods here, direct and manual calculation. For the direct calculation, i-divide lang natin ang ating longitude into 15 degrees. Dahil ang ruling natin ay 1 hour is equivalent to 15 degrees. And isa-substitute mo lang ang value sa formula and makukuha natin ay 4 degrees, 7 minutes, and 40 seconds. Ito yung makikita nyong value sa calculator. Pero pag isusulat nyo na yung sagot, dapat ganito ang nakalagay. For the second method, ang manual calculation. Una natin gagawin, i-convert mo muna ang ating latitude into decimal degrees. Essentially, ang decimal degrees ay kinonvert natin yung minutes pati yung seconds para maging whole number siya ng degrees. Ganito yung format niya. So, para ma-convert natin the decimal degrees, ay ang degrees, i-add natin sa minutes divided by 60 and i-add sa seconds divided by 3600. After nun, isa-substitute mo na yung mga values sa formula. 61 degrees plus 55 minutes divided by 60 is equals to 61.9167 degrees. Then after nun, i-convert na natin ang ating decimal degrees into decimal hours. Isa-substitute mo lang yung value sa formula. Ito yun. And makukuha mo na ang values na 4.1278 hours. Next, hanapin naman natin ang values ng ating minutes and seconds. Para sa minutes, kukunin mo lang yung decimal ng hours natin, which is 0.1278 multiply by 60 dahil ang 1 hour is equivalent to 60 minutes. And makuha nating sagot ay 7.668 minutes. Then para sa seconds naman, kukunin mo yung decimal places ng minutes natin. Nung kanina, para mahanap yung minutes, kinuha natin yung decimal ng hours. Ngayon, para mahanap yung seconds, kukunin naman natin yung decimal places ng ating minutes. So, 0.668 multiply by 60 is equals to 40 seconds. Equivalent into time ng ating longitude ay 4 hours, 7 minutes, and 40 seconds. Which is parehas rin sa unang method. Next naman ay we will estimate the zone time of meridian passage. Ang una doon ay hahanapin muna natin ang local meridian passage natin sa GMT. Para mahanap ang local meridian passage, i-add natin ang ating time ng DR long sa meridian passage GMT na nakuha natin sa nautical almanac. Bakit natin inad? Dahil since longitude is west, GMT is west. And since ganun ang ruling, 12 hours and 2 minutes plus 4 hours, 7 minutes, and 40 seconds ay equals to 16 hours, 9 minutes, and 14 seconds. Next, hanapin naman natin ang meridian passage zone time. Para mahanap yun, i-apply natin yung zone description sa local meridian passage natin. Since behind ang position natin, which is west, i-minus natin ang zone description na 4 hours sa 16 hours, 9 minutes, and 40 seconds. Ang magiging meridian passage zone time natin ay 12 hours, 9 minutes, and 40 seconds. So, ito yon into table form lang. Next naman, sa step 3, i-determine naman natin ang declination sa time ng local meridian passage natin, GMT. Ang time natin ay 16 hours, ay June 22 pa rin, 16, and ito ang ating GHA ng sun. 59 degrees, 28.9 minutes.
Then sa increments naman, pupunta ka sa back page ng Nautical Almanac and hahanapin mo yung minutes natin, 9 minutes. Then ang seconds natin, 40 seconds, 40. Ang increments natin ay plus 2 degrees, 25 minutes. Then i-apply mo ngayon ang increment sa GHA, i-add mo. Kaya ang magiging GHA natin ay 61 degrees and 53.9 minutes. Next, ang declination, katabi lang din niya yung GHA kanina. 23 degrees and 25.9 minutes north. Ang value ng D natin ay 0, 0. Since 0 ang D natin, automatic ang correction natin ay 0 rin. Since wala naman tayong correction, ang declination natin ay magre-retain lang. Next naman, ang step 4 ay i-calculate natin ang ating meridian altitude. So, ito ang ating sextant altitude sa meridian passage, 80 degrees and 55.8 minutes. And kasabay rin nito yung given natin na index error minus 0.2 minutes which is on the arc. Kaya ima-minus natin. Pero pag off the arc naman, i-add natin yung index error. Then sa deep, ang given natin sa height of eye ay 2.5 meters. Pupunta ka sa first page ng Nautical Almanac sa altitude correction table and hanapin mo yung height of eye natin na 2.5 which is ito. And ang equivalent niyang deep ay minus 2.7 minutes. Then, i-add mo ngayon ang mga sextant errors which is minus 2.7 minutes plus minus 0.2 minutes equals to minus 2.9 minutes. Next, para makuha ang apparent altitude, i-apply mo na yung sum of correction sa altitude natin. Kaya 55.8 minus 2.9 is equals to 52.9. 52.9 dapat yan and bring down na lang yung 80. Next, hanapin mo ngayon ng altitude correction natin for the corresponding apparent altitude. Since June tayo, dito tayo sa kabilang table and 80, nandito siya sa gitna, kaya 15.8 ang altitude correction natin. Then para makihanap ang true altitude, i-add na natin itong altitude correction sa apparent altitude natin which is equivalent to 81 degrees 08.6 minutes. Next, step 5, hanapin na natin ang latitude natin. So, ito ang ating DR lat given ang declination, hinanap natin kanina, and ang true altitude na hinanap natin sa step 4. So, ito ang formula para mahanap ang latitude. Declination plus or minus zenith distance, where zenith distance is equals to 90 degrees minus altitude. Kung parehas ito ng hemisphere, i-add natin ang zenith distance sa declination, pero kung magkaiba ng hemisphere, i-minus natin ang ZD sa declination. Pero since parehas ang hemisphere ng latitude natin, pati ang declination, i-add natin yung zenith distance sa declination. So, isa-substitute natin yung mga values. Ito ang ating declination, ang ating 90 degrees, bring down lang yan, constant, minus ang ating true altitude, which is equals to 32 degrees and 17 minutes north. Ayan na ang ating latitude. Lastly, ang ating step 6 ay ika-calculate naman natin ang ating longitude. So, itong dalawang given natin, their longitude 61 degrees, 55 minutes west, and meridian passage 1202 hours. Ang una, ika-calculate na natin ang time difference. Hanapin muna natin ang GMT. Ito ang ating deck watch time sa meridian altitude natin. 16 hours, 8 minutes, and 25 seconds. Given na yan. And i-apply natin yung error natin na minus 5 seconds dahil 5 seconds fast ang error natin. Nauna ang ating orasan, kaya kailangan nating magbawas, kailangan nating mag-minus para pumantay siya sa GMT time. And magiging GMT natin ay 16 hours, 08 minutes, and 20 seconds. Next, hanapin natin ang time difference. Ang GMT natin, kakasolve natin kanina. And i-minus na natin yung meridian passage natin sa GMT. Kaya, which is magiging 16 hours, 8 minutes, 20 seconds, minus 12 hours and 2 minutes is equals to 4 hours, 6 minutes, and 20 seconds. Ganito lang din yun. Then, nahanap na natin yung time difference natin. I-convert naman natin siya back into longitude.
So yung una natin ginawa, longitude to time. Next naman ngayon ay time to longitude or time to arc. Meron tayo dito ulit na dalawang methods, direct and manual. For the direct, i-multiply mo lang yung ating time into 15 dahil 1 hour is equivalent to 15 degrees. 4 hours, 6 minutes, and 20 seconds multiplied by 15 is equals to 61 degrees and 35 minutes west. Next naman ang method 2, manual calculation. Para mahanap ang hours, i-multiply mo yung degrees mo into 15. And para mahanap yung minutes, i-divide mo ang minutes mo into 4. Pati rin sa seconds, i-divide mo yung seconds mo into 4. So, 4 degrees multiplied by 15 is equals to 60 degrees. And 6 minutes divided by 4 is equivalent to 1.5 degrees or equals to 1 degree and 30 minutes. And then sa seconds, 20 minutes divided by 4 is equals to 5 minutes. And i-add mo na yung tatlong value na yan, 60 degrees plus 1 degree and 30 minutes plus 5 minutes is equals to 61 degrees and 35 minutes west, which is parehas rin sa unang method natin.